Guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2023 Honda HR-V 1.5V Turbo CVT Ignite Red Metallic. Guys, ito yung middle variant ng ating Honda HR-V. Kanyang price is 1,649,000 pesos. So, tour ko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. Ayan, so, dito na tayo sa front portion, guys. So, nakaano tayo, LED headlights with daytime running lights. Yan. Then, LED fog lamps. Glossy black front grille. So, normally, it's more on, ganito na ang mga design ng front grille. Sa ngayon, yung mga na-observe ko, kahit with other brands. Yan. Para mas maging, luxurious tingnan. Then, ang ating lower front bumper, combination siya ng glossy black and matte black. Then kung mapapansin nyo, meron siyang isang portion dito na color silver na merong amp sign. Yan. So ang slogan kasi nito is amp your senses. So it's more on parang pampabuhay yung yung slogan. Yan. So tour ko uli or pakita ko lang yung front portion niya. Then kung mapapansin nyo sa sides niya, parang siya it's more on parang SUV design, the same time parang sedan. So combination siya. Yan. Tapos regarding naman sa engine, naka 1.5 turbo tayo, CVT or 7-speed automatic with 177 horsepower, 240 newton meters of torque. Front wheel drive, double overhead cam. Yan. So, dito naman tayo sa passenger side. Yan. So, dito naman sa alloy wheels. So, naka dark gray na 17-inch alloy wheels tayo. Ventilated disc ang ating brake sa harap. Then, MacPherson strut ang ating suspension naman sa front din. Ground clearance is 181mm. Then, side mirror is door integrated na. Mapapansin nyo, wala na siya sa pillar. So, iwas blind spot siya, guys. Then, side mirrors natin, ang kanyang side turning lights is nandito na rin. So, mas visible tayo sa daan paggabi. And pag magmamaneuver or liliko tayo sa mga daan. Yan. Then, body color ang ating door handles with smart entry na rin siya. Then, ang pintuan natin sa likod naman is nandito, ang pag-open. Ayan. So, mamaya bubuksan natin yan. Then, sa likod naman, naka-solid disc brake tayo. Then, axle type ang ating suspension naman sa likod. Ayan. Then, naka-shark fin antenna tayo para mas mabigyan niya ng sporty look ang natin, ang ating unit. Naman tayo sa likod. Ayan. For me personally, nagagandahan ako sa bagong HR-V. Kasi ang luxury niya na kasi tingnan the same time. Then, kung mapapansin nyo, meron tayong dito, tailgate, spoiler. Ayan. Tapos yung third brake lamp. Then, ang ating taillight naman is LED na rin. And kung mapapansin nyo, full to So, pag gabi or pag nag-brake kayo, buo to, naiilaw. Yan. So, yun yung maganda rin sa ating Honda HR-V. At the same time, meron na rin siyang reverse camera. Then, ang ating bumper naman sa likod is matte black. Tapos, may combination siya ng glossy black dito sa middle. Tapos, meron tayong reflector. And, meron tayong tailpipe finish dito sa sa baba. Kasi naka-turbo na yung engine natin. Then meron tayong tonneau cover for the privacy ng mga ilalagay nating gamit dito sa compartment space. So kung mapapansin nyo, very spacious din ang ating compartment. Then ang maganda nga pala kay HR-V, naka-ULT seats. So pag naka-ULT seats tayo, it means
yung second row na sandalan na fold. So 60-40 ang division, so fully flat siya. So pakita ko lang guys para at least meron kayong idea. Ayan. So same goes with the other side. So kung 2 passengers lang tapos meron kayong mga additional luggages or mga bagay or bags or folding bikes, magkakasya pa rin. Ayan. Tapos pakita ko lang ang flexibility rin ng second row. Kasi kung 3 passengers lang naman, normally ang maganda dito yung pinakaupuan ng ating second row, naaangat siya. Ayan. So, an additional compartment tayo dito or additional space. Kung meron kayong mga small na dog cages, then if ever, mga 3 passengers below lang naman. Ayan. So, marami tayong pwedeng gawin sa second row. Ayan. So, yun yung purpose din ng ULT seats. Kaya rin siya, maganda siya gamitin for travel. Ayan. Tapos, yung ating fuel tank capacity nga pala guys is 40 liters. Then, unleaded, 91 octane, pwede na. Then, kung mag-higher octane kayo, kailangan consistent na 1 octane lang ang gagamitin natin. Ayan. Then, dito naman tayo sa door, sa second row. So, urethane texture siya with combination of leather, tapos glossy black and chrome. Ayan. Tapos meron tayong 6 speakers dito guys, 4 speakers, then 2 tweeters. Ayan. Then ang ating ceiling is light gray. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, spacious talaga ang interior ng ng Honda. Tapos, meron tayong aircon vent dito sa middle section. Tapos, meron siyang 2 USB charging ports para sa mga passenger. Yan. Tapos, dito naman sa middle, meron din siyang armrest. So, hindi ko lang kasi naka-plastic pa. Pero ito yung armrest niya, guys. Yan. Tapos, normally, meron kang 2 cup holders dito. Yan. So tour ko na kayo ngayon sa front. Yan. Tapos nga pala guys, smart entry na rin to. So yung smart key kasi is nasa pocket ko. So ang pag-lock ng unit is itatap mo lang to. Yan. So magdalak yan, iilaw yung mga tail lights, tsaka headlights, tapos magfo-fold yung yung side mirrors. So, para ma-check natin kung tagang-lock na siya, dito. Ayan. Tapos, pag gusto mo naman i-unlock yung unit, lagay mo mo sa door handle, basta masasense ni Honda HR-V yung smart key. So, may certain distance lang siya. Ayan. Tapos, ito na. Ayan. So, same same texture ng sides ng door doon sa likod. Yun nga lang, meron siya ng buttons dito, so which is normal naman na functions, which is yung power folding, side mirrors, side mirror itself. Ito yung kanyang knob para adjust mo yung angle ng pinaka mirror mo, central door lock, then power windows. Regarding naman sa seats, adjustable ng ating headrest, then full genuine leather ang texture ng ating seats. Yan. Tapos, manual adjustment pa rin ang height niya. So, forward and back, then incline and recline. Yan. So, sakay na tayo guys. Then, equipped nga rin pala to ng Honda Sensing. So, all variants ng HR-V, meron na siyang Honda Sensing guys. Ayan. Tapos, ang steering wheel natin is covered na rin ng leather. Then, audio control and hands-free telephone assist. Then, for the Honda Sensing and cruise control, yung buttons dito.
Meron na rin siyang paddle shifter. Yan, plus and minus sign. So, ang maganda rin lang kay HRV, kahit yung S variant o lower variant natin na non-turbo engine, naka-paddle shift na rin siya. Yan. Tapos, touchscreen audio unit with Apple CarPlay and Android Auto ready. Then, ito yung aircon buttons natin. So, start ko lang guys. So, push start button na rin siya. Apakan lang natin yung brake. Then, press mo yung start button. Ayan. So ano siya, combination siya ng analog and digital panel. Ayan, para mas ma-preserve niya yung ano it's more on ang feature kasi ng HRV, ano siya, it's more on high-tech pero may ano siya, may a touch of traditional features. Ayun. So yun yung isa sa mga kinagusto ko din kay Honda. Hindi sobrang high-tech ng sasakyan natin. Ang hirap din kasi pag sobrang high-tech na ng sasakyan. At least ito, nasa balance side pa rin naman siya. Yan. Tapos, ito yung fan for the aircon, ventilation, and thermostat. Then, meron tayong port dito, or USB port, na for mirroring, and this is for the charging naman. Yan. Tapos, ang power outlet natin is nandito guys. Ayan, may power outlet dito. Sakaling plug and play na dashcam, pwede rin siya dito. Tapos meron tayong portion dito for the wallet or cellphone pag magdadrive kayo. Then, ang kinaganda dito sa transmission, kung mapapansin nyo, very premium ang design. So, combination siya ng chrome. The same time, dito sa side na to, sa gilid mismo ng transmission, glossy black. Yan. Tapos meron tayong park, reverse, neutral, and drive. So kung mapapansin nyo, walang S. Ang S kasi normally sa ibang units natin meron. So explain ko yan kung bakit wala siyang S sa transmission. Tapos meron tayong hole dito for the manual key ng smart key para just in case ma-discharge yung battery, pwede mo siyang i-shift to neutral. Kung magkaroon kayo ng situation na madi-discharge yung battery nyo sa daan. Ayan. So, dito naman tayo sa center portion. So, kaya walang S ang transmission natin kasi meron na siyang drive mode. So, ang drive mode, normally tatlong mode yan. Econ, normal, and sports mode. So, pag sinwitch mo yan, so, naka-sports mode tayo guys. Yan, so meron tayong tatlong types ng drive mode, sports, normal, and econ. So econ, it promotes fuel efficiency, pero hindi niya mabibigay yung speed na gusto mo. Just in case na apakan mo yung gas pedal ng madiin. So kung more on city driving at di ka naman nagmamadali, chill ka lang naman habang nagda-drive, I suggest i-econ button mo siya. Tapos normal, yan, kahit sa mga expressway, kahit naka-normal lang, diinan mo yung accelerator, mabibigay niya yung speed na gusto mo. At pag gusto mo ng intense RPM, mas mabilis compare sa normal normal mode, mag-sports mode ka. Pero expect nyo guys, pag naka-sports mode tayo, mas magko-consume siya ng gasoline compare sa normal mode. Yan. Pero ako kasi personally, mga long drive, hindi na ako nag-sports mode. Kahit normal mode lang, ma-exceed naman ng engine power ang expectation mo regarding sa mga speed. Yan. Yan. So, binalik ko muna ng normal. Then, meron tayong hill descent control. So, ang hill descent control, magfa-function siya pag very stiff yung downhill or masyado matarik ang bababaan mo. I suggest pindutin mo to para at least yung mga ikot ng gulong para ka naka-engine brake. Mabagal ang ikot ng mga gulong natin. So hindi mo na kailangan umapak sa brake. So si HRV na ang mag-adjust. Pero pag na-sense na ni HRV na bumalik ka na sa flat terrain or sa flat road,
magano siya, magdi-disengage. Yan. So yun yung maganda rin sa bagong feature ng Honda HR-V. Actually si CR-V pa lang na 2024 and si Honda HR-V pa lang may hill descent control. Then hopefully other units natin na mag-update ng mga year models at mga upcoming new units, feeling ko magkakaroon na ng mga Honda Sensing din, and unti-unti madadagdagan siya ng mga safety features pa. Electronic park brake, gamitin lang natin to guys pag magpapark na matagal, or off na natin yung makina. And brake hold, stop and go natin to na handbrake pag nasa daan tayo. Ayun lang guys, kasi hindi advisable to na ito ang gagamitin mo pag stop and go sa traffic, kasi masisira yung lock pin ng handbrake natin. Yan. Tapos armrest is leather na rin. Ito yung console box niya, which is spacious din. So for me personally, ang magandang gamitin talaga pag mga car scent is yung mga delata. Huwag yung mga oil base, kasi nagkakaroon daw ng ng effect sa aircon, minsan nasisipsip, then nagbabara, kasi ganun yung na-encounter ko sa sa unit ko. Yon. So pinaka safe is yung mga delata na car scent. Yan. Tapos kung gusto niyo naman siyang mabango or i-slide open mo lang yung console box para at least sumingaw yung amoy. Yan. Based on lang naman yun, personal experience. Yan. Tapos ang ating dashboard guys, combination siya ng leather and urethane. Yan. Tapos glove box. Yan. So guys, meron nga pala kaming dito, demo unit na 1.5 V turbo. Kung gusto niyo siyang ma-experience kung gaano siya ka-powerful, the same time kung gaano ka-comfort i-drive, at very relaxing ang experience pag magdadrive ng Honda, kindly call or text 0906-386-8937, or you can visit me at 141 Quezon Avenue, Quezon City, and look for me, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales executive here at Honda Cars Quezon City. Looking forward to meet you here guys, and kindly subscribe nga rin pala sa aking YouTube channel, or you can comment nga pala guys sa comment section sa YouTube. Kaya lang minsan delay ang notification, kaya if ever mas maganda, Viber nyo lang ako or call or text nyo lang ako sa number ko ulit. So ang number ko ulit is 0906-386-8937. Ayun guys, serving a hassle-free transaction to all customers since 2016, and hopefully maging part ako ng journey mo sa pagpili ng brand new Honda car. Yun lang guys, thank you and God bless.